114, nalaman ni Yuro na parehong buntis ang panday at alkaimista. Nagpasya si Oguro na maghanap ng lugar na may tubig, kaya sinabi ng prinsesa sa mga babae na magtiis pa ng kaunti. Mahalagang balita ito, ngunit sabi ni Oguro, kahit papaano alam niya na ngayon ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, nanganak sina Emori at Spanel. Ang sanggol na babae na tao ay pinangalan ng Nura, at ang sanggol na lalaki na High Orc ay pinangalan ng Oniwaka. Sa araw na 115, nagbihis ng ibang anyo ang prinsesa. Malapit na sila sa royal capital, kaya kung hindi siya magbibihis, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Inutusan ni Oguro ang mga ina na magpahinga at ipinadala ang ibang mga babae para mangalap ng impormasyon sa Adventurers Guild. May ilang nagsabi kay Oguro na mukhang malakas siya at hiningi ang kanyang permiso para makipag-spar. Masyadong madali ang pakikipaglaban sa kanila para kay Oguro, kaya inalok niya na ang mga nobles na lang ang lumaban sa kanila. Nagulat ang mga nobles, at si Oguro ay nag-alok pa ng 5 pilak na plato bilang gantimpala sa mga adventurers na mananalo. Nakipaglaban ang mga nobles sa mga adventurers, at nakita ni Oguro na nais ni Dami na lumahok. Pinayagan lang siyang manood, at natapos ang sesyon dahil hindi na kaya ng mga adventurers. Napaluha si Jenny matapos makita kung gaano na sila kalakas, ngunit pinanto ng iba na hindi ito dahilan para umiyak. Ang kanilang layunin ay maging mas malakas, at ito pa lang ang simula. Na-impress si Ogre sa kanila, kaya pinayagan niya silang sumali sa Parabellum. Pagkatapos, namili ng kaunti si Oguro at bumili ng bihirang mahiwagang bagay na nagpapahintulot sa sinuman na i-print ang kahit anong tanawin na kanilang nakikita. Mukhang komplikado ito, ngunit ito'y tinatawag na kamera sa lumang mundo ni Oguro. Siyempre, agad na ginamit ni Oguro ang kamera at kumuha ng maraming litrato ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, iniisip ni Oguro na ilang araw na lang bago sila makarating sa kanilang destinasyon, at iniisip niya kung anong klaseng kalaban ang naghihintay sa kanila doon. Sobrang abala rin siya kaya hindi niya nagawang makipag-ugnayan sa ibang grupo. Pinamumunuan ni God Sado ang 3 grupo, at ipinaliwanag niya na bumili ng maraming aklat ng mga spell. Hindi maalala ni Oguro na binigyan niya sila ng malaking pera, ngunit ipinaliwanag ni Spell na hinuhuli nila ang mga bandido at kidnapper. Kinuha nila ang lahat ng pera ng mga ito, kaya hindi nila kailangang mag-alala sa gastusin sa paglalakbay. Pinamumunuan ni Didami ang 5 grupo, at masipag siyang nangangalap ng impormasyon. Pinuri ni Oguro siya para sa mahusay na trabaho at pinaalalahanan siyang magpahinga rin. Walang leader ang 4 na grupo, kaya palagi silang nag-aaway. Nagpasya si Oguro na kailangan nila ng leader, ngunit nagulat si Habon nang malaman niyang siya ang napili. Sinubukan niyang tumutol, ngunit desisyon na ni Oguro iyon. Naghahanda si Oguro upang makipag-ugnayan sa 2 grupo na pinamumunuan ni Orochichi, ngunit nakatanggap siya ng nakakagulat na pangitain. Nagtataka si Dami kung ano ang mali, at sinabi ni Oguro na patay na siya sa pangitain na iyon. Sa araw na 116, sinabi ni Oguro sa prinsesa na magbabago sila ng daan. Alam ng iba ang tungkol sa kanyang pangitain kung saan nawalan siya ng buhay, at ipinaliwanag nila na malamang ito'y isang panaginip na may pangitain sa hinaharap. Ayaw ni Dami makinig ng anumang usapan tungkol dito, ngunit kailangan ni Oguro na pumunta sa lugar sa kanyang pangitain upang alamin kung totoo ang pangitain. Aabutin sila ng 2 araw para makarating sa lugar na iyon, at maaaring medyo mahuli sila sa pagdating sa royal capital. Sa kabila ng lahat, nagpasya ang prinsesa na payagan ang pagliko at ipinahayag na tatango sila sa May City. Sa araw na 117, ipinaliwanag ni Oguro na maaabot nila ang May City sa loob ng 1 araw. Lahat ay nasisiyahan sa presensya ng mga bata, ngunit napansin ng prinsesa na ang isa ay hindi pa naglalakad. Ito ay dahil isa itong tao at karaniwang umaabot ng 1 taon bago magsimulang maglakad. Sa unahan, nakatingin si Dee sa kanyang kwintas. Hindi makapaniwala si Oguro na hawak pa rin niya ito, kaya't ipinunto ni Dami na ito ang kwintas na ibinigay ni Oguro noong sila'y mga goblin pa. 4 na buwan lang ang nakalipas, ngunit nagbibigay pa rin ng maraming alaala ang kwintas na ito sa kanya. Sinabi niya na marami ang nangyari mula noon. Nakipaglaban sila sa mga tao bilang mga bearang sundalo, at ngayon sila'y mga tagapagbantay ng isang prinsesang tao. Bukod pa roon, si Oguro ay patuloy na umuunlad at unti-unting nagiging mas lalaki. Nadismaya si Tommy na isa pa rin siyang damper, ngunit ang mas masaklap ay wala pa rin siyang anak mula sa taong pinakamamahal niya. Tiniyak ni Oguro sa kanya na mananatili siya sa kanyang tabi at sinabing kahit wala siyang anak mula sa kanya, hindi magbabago ang kanyang damdamin para sa kanya.
Sa araw 118 AS, dumating sila sa May City. Dapat nasa loob ng piitan ang grupo ni Ogre Kichi, ngunit narinig nila ang pagtatalo mula sa loob. Tumakbo palabas ang ilang mga adventurer at sinabihan si Oguro na umalis din dahil mayroong nakakatakot na halimaw sa loob na tinatawag na Minotaurus, at kahit ang isang Panginoon ay hindi kayang talunin ito. Bago pa pumunta sa piitan, sinabi kay Ogre na maraming grupo ang gustong lipulin ito, ngunit walang bumalik. Pagkatapos, biglang lumitaw sina Ogre Kichi at Earthy mula sa piitan. Malalaki na sila ngayon, at napansin ni Orichi na mas lumiit si Oguro mula noong huling pagkikita nila. Iniligtas ng dalawang higanteng ito ang mga adventurer at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Oguro. Sa pinakamalalim na bahagi ng piitan, lumitaw ang isang bihirang halimaw na tinatawag na Mind Mirror. Sinasabi na kinokopya ng halimaw na ito ang pinakamalakas na kalaban na pinakamahalaga sa puso ng taong nakaharap nito. Sa kaso ni Ori, ito ay si Oguro, kaya't natalo si Orichi. Gayunpaman, ito ay naging sanhi upang makuha ni Ojeki ang mga biyaya ng Demigod Lightning, at siya'y nag-evolve, at pagkatapos ay winasak ang salamin na bersyon ni Oguro, na nagpapaliwanag ng pangitain. Ngayon, si Ogre Kichi at Neri ay mga minors. Si Oguro ay nalulugod na makita na maayos ang lahat, at nagpasya siyang manatili sa City para sa gabi. Bigla, humiling si Orichi kay Oguro na makipagtagisan ng lakas sa kanya. Sabi ni Oguro na hindi siya nagbago at inaasahan na niyang sasabihin ito ni Orichi. Makalipas ang ilang sandali, maraming tao ang nagtipon upang manood ng laban. Hindi maintindihan ng prinsesa kung bakit mag-aaway ang magkaibigan, kaya't ipinaliwanag ito ni Dami sa kanya. Mula nang ipanganak sila sa mundong ito, palagi silang nagnanais ng kapangyarihan na mas malakas kaysa sa kanilang mga kaibigan. Isang buwan na ang nakalipas mula sa kanilang huling laban. Nabilib si Boger na makita kung gaano kalakas si Ogre Kichi ngayon. Hindi lang iyon, pati ang kanyang palakol at kalasag ay napalakas din. Ipinaliwanag ni Ogre Kichi na marami siyang nakalaban na napakalakas na mga halimaw sa piitan, at pinahusay niya ang kanyang lakas at teknika sa pakikipaglaban. Nagtrabaho siya ng mabuti, at lahat ng ito ay para sa layuning maging sapat na malakas upang talunin si Oguro. Ipinaliwanag ni Ogre Kichi na ang panalo laban kay Oguro ay gagawing pantay sila, at papayagan silang maglakad bilang tunay na magkaibigan. Ipinahayag ni Orichi na oras na para lumaban, at sinabi ni Oguro sa kanya na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Sumugod ang dalawang mandirigma sa isa't isa, at malakas na kapangyarihan ang sumabog habang sila'y nagbabanggaan. Napansin ni Ogre na ang palakol ni Ori ay sobrang bigat at natukoy niyang walang ibang makakabuhat nito. Naggulat si Oguro nang makita na mabilis din si Ojeki at halos naiwasan niya ang susunod na atake nito. Lahat ay nakapanood na may paghanga dahil ang mga biyaya ay nagbigay daan kay Orichi na makontrol ang apoy at kidlat ng sabay. May resistensya si Oguro sa kidlat, ngunit hindi niya kayang labanan ang apoy sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Sa aspeto ng kontrol, mas mataas si Ojeki, kaya't labis na nasasabik si Yuro na makita na ito ang mga resulta ng determinasyon ni Ogre Kichi. Muli silang sumugod sa isa't isa, at sinabi ni Oguro kay Ojeki na laging alalahanin ang kanyang paligid. Naiinis si Oguro sa sarili dahil ang kanyang ugali sa pagsasanay ang nagbigay kay Orichi ng isang piraso ng payo. Alam ni Oguro na ang kasalukuyang estruktura ng mata ni Orichi ay hindi magpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang likod, kaya inatake siya ni Oguro mula sa likuran gamit ang tubig. Nagawa ni Ogre Kichi na labanan ito, at nagulat si Oguro nang lumikha siya ng ilusyon gamit ang kanyang kalasag. Naging seryoso si Oguro at naghanda na gamitin ang isang bagay na hindi niya akalaing gagamitin laban sa isang kaibigan. Ito ay isang kakayahan na nagpapalakas ng lahat ng kanyang kakayahan. Ito ay nagbigay daan kay Oguro na mapalakas si Ogre Kichi, at nagsimula siyang kontrolin ang laban. Gumamit siya ng isang atake na tinatawag na Dance of 1,000 Spears, ngunit nilalamon ni Orichi ang kanyang sarili ng apoy. Tumungo si Ogre Kichi sa langit, ngunit itinuro ni Oguro na hindi siya makakaiwas ng malaya doon. Nagulat si Oguro nang makita niyang pumapatong si Ojeki sa kanyang kalasag, at nagtaka si Oguro kung pinapayagan ba iyon. Bigla, nagpakawala si Orichi ng napakalaking kapangyarihan, ngunit tinawag siya ni Oguro na tanga at sinabihan siyang kailangan niyang isipin ang kanyang inilalabas na kapangyarihan. Patuloy lang sa pagpapakawala ng kapangyarihan si Orichi, at ang mga manunood ay nagtaka kung ano ang nangyayari habang nababalot ng apoy ang arena na kanilang pinaglabanan. Biglang tumigil si Ogre Kichi, at ipinaliwanag ni Oguro na natalo siya dahil sa galit at labis na pagpapakawala ng kapangyarihan.
Tumigil si Ogre Kichi dahil napagtanto niyang maaaring masaktan niya ang kanyang mga kaibigang malapit. Humanga si Oguro sa apoy at kidlat na pinakawala ni Ogre Kichi, ngunit ito'y napaka-reckless. Ayos lang si Oguro dahil mabilis siyang gumaling kahit gaano man ang pinsala na kanyang matamo, ngunit hindi ito totoo para sa mga manunood. Galit na galit si Ogre sa paglagay ni Ogre Kichi sa lahat sa panganib at hiniling na kalmihan ni Ojeki ang kanyang ulo kahit minsan. Binigyan siya ng aral ni Ojeki at pinakawala ng isang napakalakas na suntok. Nakaramdam si Oguro ng nostalgia habang naalala niya kung kailan niya unang sinanay si Orochi. Salamat sa panunood ng aking recap.